Ating ipagpatuloy ang love story ni Mr. Okra at Aling Saba. Tuluyan kayang magpapanggap na magkasintahan sina Tim at Marisa? O tatapusin na ni Marisa ang pagpapanggap? Gaya ng napagkasunduan ng mga magkakaibigan, kakain muna sila sa restaurant ni Vanessa, saka sila sabay-sabay na pupunta sa event. Sadyang naka-reserve ang isang VIP room sa barkada nila. Dumating ng maaga sina Paul, Joseph at Sabrina. Nadatnan nila sina Vanessa at Marisa ang nakaupo na at hinihintay ang iba. Hindi nagtagal ay dumating na sina Tim, Nathan at Martin. Nagbatian naman ang mga magkakaibigan. Lumapit si Martin kay Vanessa at ibinigay ang mga bulaklak na dala niya. "Sis, para sa iyo, sorry na, kahapon, bati na tayo," ang sabi ni Martin. Inisnab naman siya ni Marisa, sakto namang dumating na ang mga pagkain nila, unti-unting sinerve ang mga pagkain sa mesa nila. "Friendship, baka pwedeng ako naman ay iyong patawarin, syempre nakainom ako kagabi, nasobrahan ko, kaya nasabi ko yun kay Dave," ang paliwanag ni Martin. Naawa naman si Sab kay Martin, at ang iba ay nagkakatinginan na lamang. Si Tim naman ay tahimik lamang na naghihintay sa sasabihin ni Marisa. "Hindi magandang pinaghihintay ang pagkain, Martin," ang sabi ni Marisa at saka kinuha ang peace offering na bulaklak ni Martin. Napangiti naman si Martin dahil hindi siya natiis ng kaibigan, ngunit hindi ibig sabihin na okay na sila. Pumunta naman sa kanyang upuan si Martin, ito ay naupo sa gitna nila Tim at Nathan. Habang kumakain sila ay minabuti ni Paul na buksan ang usapin tungkol kina Tim at Marisa. "So, Marisa and Tim, tuloy ba ang pagpapanggap nyo bilang magkasintahan?" ang tanong ni Paul. Nabilaukan naman si Tim, habang si Marisa ay napatigil bigla sa kanyang pagkain. "Well, obviously, hindi ka titigilan ni Dave, kapag nalaman niyang hindi pala totoong BF mo si Tim, and take note, alam nating lahat na kahit noon pa ay nagpakita na ng interes sa iyo si Dave, hindi nga lang natuloy-tuloy ang makong na yon, dahil minabuti niyang i-maintain ang imahe niyang lapitin at ang pagiging boy next door niya," kuno, mahabang paliwanag ni Paul. "Paul is right sis," dagdag ni Sabrina. "In short, hinihintay kanyang ikaw mismo ang magkandara pa sa kanya," dagdag naman ni Nathan. "Pero, hindi naman ako nagkandara pa sa kanya at kahit kailan hindi ko nagustuhan yung mayabang na yun," ang sagot naman ni Marisa. "Hindi nga, pero hindi naman lingid sa iyo na kahit ilang GF pa meron siya noon, hindi pamalya yon sa pagpaparamdam sa iyo, at ang worst pa, ikaw pa naging bantuna ng pagiging playboy/boy next door image niya," sabi ni Martin. "Totoo yan sis, hindi ba't hirap na hirap kang matakasin si Dave? At hindi pansinin ang mga agaw-pansin niyang taktika para lang mapansin mo. Naging successful ka ba?" ang sunod-sunod na tanong ni Joseph. Napatingin si Marisa kay Josefa. "Marisa, naging mabuti ka na lang noon kay Dave, dahil nga business partners ang family niyo. In short, nahiya ka na lang din noon, na isampal sa pagmumukha ng filingerong yun na ayaw mo sa kanya." "As in, ayaw," ang sabi naman ni Vanessa. "Pero tumigil naman siya noon, after ng insidenteng yun sa campus," ang sagot ni Marisa. "Tumigil nga ba siya my dear friend?" ang sabi ni Samantha habang ito ay naglalakad sa kinaroroonan ng mga kaibigan niya. Agad na napatayo ang mga magkakaibigan at nilapitan si Sam, maliban kay Vanessa. "Wow, what a surprise," ang sambit ni Tim. "Bakit hindi ka nagsabi na makakauwi ka pala?" ang tanong ni Sab. "E di hindi na yon surprise," pabalik na tanong naman ni Sam na nakangiti ito. "Let me guess, si Vanessa ang kakontsaba mo?" tanong ni Marisa. "Haha, oo siya nga, I arrived late na, ako yung nasa isang guest room nila," paliwanag ni Sam. "Guys, let's eat," natatawang sabi ni Vanessa. Bumalik sa kanilang upuan ang bawat isa. "Marisa, hindi naman talaga tumigil noon si Dave, patuloy pa rin siya, kung hindi nga lang hinarang nila Martin noon at pinalabas na may boyfriend ka na, siguradong tuloy ang kalbaryo mo sis." Dir-diretsong sabi ni Sam. Sinipa ni Martin ang paa ni Paul, siniko naman niya si Nathan, at si Tim naman ay napainom ng tubig, samantalang si Joseph ay pinagpawisan. "Anong ibig mong sabihin Sam?" tanong ni Marisa sa kaibigan. "Well, biglang napatigil sa pagsubo ng kanyang pagkain si Sam at nanlaki ang mga mata niya, bigla siyang napatingin sa kanauupuan ni Martin, at kitang-kita niyang nanliit ang mga mata nito,
Nag-peace sign na lamang si Sam kay Martin at ngumiti ng bahagya kina Paul. Fine, ako na ang magsasabi, ani ni Joseph, sis. After that incident, patuloy pa rin si Dave, nagpapadala ng letters, naglalagay ng kung ano-ano sa locker mo, pinapalabas niyang future wife ka niya and kung ano-ano pa, akala mo lang tumigil siya pero hindi. Nangyaring, hindi namin hinayaan na makarating sa iyo yung mga flowers, letters at iba pa. In short, pinagpupunit at tinapon namin, too much for you to handle na that time, so kami na ang gumawa ng paraan, mahinahon na paliwanag ni Joseph. Josefa is right, at alam namin na you will still choose na pakitunguhan ng maayos si Dave for the sake of business ties, ibig sabihin patuloy kanyang iimbiernahin pa. Sabi ni Sam. Tama ka Sam, pero kahit walang nakarating sa akin na flowers or letters or ano pa from Dave, ano yun bigla na lang siyang tumigil. Nakakapagtakang tanong ni Marisa. Nagkatinginan naman sina Martin. Ganito kasi yun sis, the boys confronted Dave, ang sabi ni Sam. What? Gulat at sabay-sabay na sabi nila Vanessa, Marisa at Sabrina. He started it, noong nilagay ka niya sa alanganing sitwasyon, nasaktan ka, nasaktan din kami, napahiya ka, napahiya din kami, and hindi pwedeng mangyari ulit yung nangyari sa iyo, na basta-basta na lang may lalapit sa iyo, sasampalin ka, tatawagin ka ng kung ano-ano sa harap ng madaming tao. Seryosong paliwanag ni Paul. Wait, hindi namin siya sinaktan, nagkasagutan oo, kasi nga pinapatigil na namin ni Paul. Pero mapilit si Dave, hanggang sa dumating sina Martin and Tim. Akala ni Martin, manununtok si Dave, kaya agad niya itong kwinelyuhan at sinabing tumigil na siya sa pagpaparamdam sa iyo dahil boyfriend mo yung pinsan niyang si Alvin. Paliwanag naman ni Nathan. Ano? Si Alvin, yung nasa Scotland? Tanong ni Vanessa. Biglang napatingin si Marisa kay Martin. Yes, si Alvin na nasa Scotland, sagot ni Martin. Papaanong nangyaring nadawit dito si Alvin? At talagang pinalabas mong boyfriend ko siya ha Martin? Hindi makapaniwalang tanong ni Marisa. Kinakontsaba ko si Alvin, nalaman ko kasing, pinag-apply si Dave ng parents niya na pumasok bilang intern sa company na minamanage ni Alvin. Noong nalaman ko iyon, naisip kong kausapin si Alvin, pinaliwanag ko sa kanya ang nangyari, pumayag naman ito. Ang paliwanag ni Martin. So, paano niyo napaniwala si Dave? Tanong ni Sab. Hindi basta naniwala si Dave, kaya tinawagan ko mismo si Alvin, hindi lang basta tawag, ginawa kong video call para makita niya ang gwapong mukha ng pinsan ko, nagkunwari lang akong may ipapakilalang kaibigan kay Alvin, pero alam na ni Alvin yun bago pa ako tumawag sa kanya, at laking gulat ni Dave nang makita kung sino ang tinutukoy kong pinsan ko, biglang umamo ang lolo Dave. Nakipag-hi, hello, tapos sinuportahan naman ni Alvin ang script ko, magaling din pala na aktor si Alvin, napaka-natural. Masasabi kong tuluyan nang naniwala si Dave nang sabihin ni Alvin sa kanya na, dyan din nag-aaral ang girlfriend ko, I believe kilala mo siya, kaibigan siya ni Martin, wala na guys, napasagot na lang ng, oo, kilala ko siya, ang lolo Dave nyo. Napapailing na kwento ni Martin. Pagkatapos ng video call, umalis na lang si Dave, simula noon, naging payapa na. Walang flowers, letters o kung ano pang pakulo. Dagdag pa ni Martin. Sorry, Marisa, kung hindi na namin sinabi pa sa iyo noon, sabi ni Paul. Wow, hindi ko akalain na may ganun palang nangyari noon, sabi ni Sab. So, ngayon, kasal na si Alvin, alam ni Dave. Tanong ni Vanessa. Oo, kinasal siya last month, and dumalo sa kasal si Dave. Nagkausap kami ng sandali ni Dave, until natanong kanya sa akin Marisa. I said na okay ka and happy ka, yun lang ang sinabi ko, buti na lang at dumating si Alvin at hindi na nakapagtanong pa ng kung ano-ano si Dave. Dagdag na sabi ni Martin, pero, dahil nga kasal na si Bitin na sabi ni Paul. Ituloy mo yang sinasabi mo Paul, ang utos ni Sabrina. Dahil nga kasal na si Alvin, hindi malayong bumalik din siya dito dahil sa iyo Marisa, ang seyosong sabi ni Paul habang ito ay nakatingin sa kaibigan. Saksi naman siguro kayo kagabi, pagkatapos sabihin ni Martin na magkasintahan sina Tim and Marisa, hindi may kakailang nalungkot si Dave, at kahit sinabi na ngang may boyfriend ka na, patuloy ito na nagpapakita ng interes.
This time naghahanap lang yun ng pagkakataon, sabi ni Joseph. Hindi nga malayong mangyari yun, kung hindi lang siguro kailangan ni Dave ang internship sa company nila Alvin, baka nga makikipagsabayan pa rin yun, sabat naman ni Sam. Pero, bakit si Tim ang pinalabas niyong boyfriend ni Marisa? Tanong ni Sab. Anong mali kung si Tim? Gwapo naman, hindi lang basta gwapong piloto, may mga investments din at pinagpapantasyahan din ng nakakarami. Ang sagot ni Nathan sabay kindat kay Tim. Sumeryoso ka nga dyan Nathan, saway ni Sab. Napatingin ang lahat kay Martin. Oh, ako na naman nakita nyo, depensa ni Martin. Sino pa nga ba ang sasagot Martin? Tanong naman ni Vanessa. Oo na, sabi ko nga, ako nga ang sasagot. Si Tim lang ang naisip ko, kasi anda na si Dave, alangan naman na si Nathan, hindi magaling na aktor yan, at isa pa hindi lingid sa kaalaman ni Dave na may kasintahan dati si Nathan. Hindi rin naman pwedeng si Paul kasi may nililigawan, alangan namang ako, pinsan ko nga si Alvin na ex niya at may GF ako. Alangang si Josefa, si Joseph, alam naman ni Dave na papalit-palit ng boyfriend niyang si Joseph, sagot ni Martin. Grabe ka sa akin Martin. Reklamo kunwari ni Joseph. At isa pa wala si Sam kagabi, di ko naman pwedeng palabasin na magjowa sila, paano kung sugurin ako ng girlfriend niya? Si Tim lang talaga ang walang sabit sa atin. At kahit na patuloy na magpakita ng interes si Dave, hindi yun basta-basta makakaporma, hindi basta makakalapit yun. Mahabang paliwanag ni Martin. At isa pa, wala naman akong nakikitang problema kung magpanggap kayong magkasintahan muna hanggang tuluyang umalis si Dave, dagdag pa ni Martin. Kaya nga, hindi big deal yan, magkaibigan naman kayo, at kilala ang isa't isa, kahit na madalas ay nag-aasaran at nagkakainisan kayo, pasimpleng sabi naman ni Paul. Well, depende na lang kung more than friends ang tingin nyo sa isa't isa, pabiro at natatawang sabi ni Sabrina. Tama ka dyan Sab, pag-ayon ni Sam. Alangang si Josefa, si Joseph, alam naman ni Dave na papalit-palit ng boyfriend yang si Joseph, sagot ni Martin. Grabe ka sa akin Martin. Reklamo kunwari ni Joseph. At isa pa wala si Sam kagabi, di ko naman pwedeng palabasin na magjowa sila, paano kung sugurin ako ng girlfriend niya? Si Tim lang talaga ang walang sabit sa atin. At kahit na patuloy na magpakita ng interes si Dave, hindi yun basta-basta makakaporma, hindi basta makakalapit yun. Mahabang paliwanag ni Martin. Merong point si Martin, kung kaya mong i-handle si Dave, itigil ang pagpapanggap na magjowa kayo, but if you know na mahirap siyang i-handle, consider na ipagpatuloy nyo ang pagpapanggap as boyfriend and girlfriend pansamantala, hanggang umalis siya ng bansa. Siguradong aalis din yun, ang seryosong sabi ni Paul. For sure, mapapasabak na naman sina Martin, and maybe this time, baka may suntukan ng mangyari, pasimpleng dagdag naman ni Joseph at tiningnan bahagya si Tim. I'm sorry Marisa. Yun na lang ang way na naisip naming gawin noon, since alam mo na ang nangyari, nasa sa iyo na yan, andito lang naman kami, ang sabi ni Nathan. Tim is willing naman to help, naniniwala ako, well, unless, depende kung wala talaga kayong nararamdaman sa isa't isa, pautal-utal na sabi ni Sabrina. Siniko naman siya ni Sam. Ako, swerte na lang ni Aling Saba, kung magustuhan ko siya, ang mapang-asar na sabi ni Tim. At saka kunwaring hinaplos ang mukha niya. Hoy, Mr. Okra, tandaan mo ito, the feeling is mutual. Kahit ikaw pa ang kahuli-hulihang lalaki sa buong mundo, hinding-hindi mangyayari yon. Ang inis na sabi ni Marisa. Pues, umasa ka din na kahit ikaw at ikaw na lang ang natitirang babae sa mundong ito, hinding-hindi kita magugustuhan, mapang inis na sagot ni Tim. Nagtitinginan na lamang ang iba nilang magkakaibigan sa dalawa. Tim and Marisa, tumigil nga kayo, we don't have enough time para sa LQ nyong dalawa, saway ni Vanessa. Tim, willing ka bang magpanggap na boyfriend ni Marisa? If ever na mag-decide siyang ipagpatuloy ang pagpapanggap nyong dalawa. Ang seryoso at mahinahong tanong ni Paul. Umayos ng upo si Tim, tiningnan muna si Paul saka tumingin kay Marisa. I am willing to sacrifice myself, ang seryosong sagot ni Tim. What the? Tim, ano ba? Nakairap na saway ni Sam sa kaibigan. Ang iba naman ay pinipigilang huwag matawa sa narinig.
Sumeryoso ka nga Timothy John Castro, babala ni Sab. Oo nga, papayag ako, willing akong tumulong, syempre sino pa ba ang magtutulungan di ba? Ang sagot ni Tim. Ikaw Marisa, ano ang desisyon mo? Tanong ni Paul. Nag-isip ng mabuti si Marisa, lahat ng sinabi ng mga kaibigan niya ay totoo. At yung ginawa nila para sa kanya noon ay isang bagay na ipagpapasalamat niya habang buhay. Na-realize niya kung gaano siya kaswerte at meron siyang mga tunay na kaibigang masasandalan. Oo, nainis siya kay Martin dahil sa ginawa niya kagabi. Pero sa nalaman niya ngayon, nawala ang inis niya kay Martin. Martin, guys, I'm sorry okay, kung nainis ako kagabi, kayo pala ang gumawa ng paraan para tumigil si Dave. And hindi ko rin makakayang, makipag-away pa kayo sa kanya. Sobra na yung ginawa nyo para sa akin. And thank you, maasahan ko talaga kayo, emosyonal na sabi ni Marisa. Hey, we're friends, kaya protektahan natin ang bawat isa, sabi ni Martin. If kailangang gawin namin ulit yon, gagawin namin, saad ni Nathan. Lumapit si Martin kay Marisa at niyakap ang kaibigan. Nang group hug ang buong barkada. O siya tama na, baka ba mahapa dito, sayang ang aking makeup ang sabi ni Joseph. Arte mo girl ha, sagot ni Sam. Sige, pumapayag ako na ipagpatuloy namin ni Tim ang pagpapanggap, ang sabi ni Marisa. Napatingin ang lahat sa direksyon ng kaibigan. Abangan natin kung may tatawid ba ng dalawa ang pagpapanggap nila bilang magkasintahan. Ano kaya ang gagawin ni Dave?